Naniniwala ang ilang mambabatas na mahalagang testigo sa impeachment ni VP Sara Duterte ang umunay bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Kaya naman gusto siyang ilipat ng kustodiya sa Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isinusulong ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na isailalim sa kustodiya ng Kamara ang nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayon sa kongresista, maituturing daw si Madriaga na material witness o mahalagang testigo sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang sa idinitalye di umano ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay ay kung paano raw ginastos ni VP Sara ang confidential funds. Nauna nang sinabi ni Madriaga na may mga banta umano sa kanyang buhay, kaya dapat daw masigurong ligtas siya. Formal nang sumulat si Jokno kay House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro para hilingin ang paglilipat ng kustodiya ni Madriaga. I just want to emphasize that we are talking about preserving evidence and protecting witnesses because we are looking for the truth. At ano ba talaga yung katotohanan, ano yung mga ebidensya dito sa impeachment case na ito. Sa isa namang pahayag, muling iginiit ng abogado ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo na gusto nilang manatiling buhay si Madriaga. Pero material witness lang daw siyang maituturing kung kanyang ibubunyag na pamumulitika talaga ang motibo ng impeachment. Nauna nang sinampahan ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga dahil sa pagsisinungaling umano sa kanyang affidavit. Sa ngayon, may mga itinalaga ng mga abogado si VP Sara para sa impeachment pero kini-question ng ilang kongresista ang dalawa sa kanila dahil sa posible umanong conflict of interest, partikular na sina Attorney Reynold Monsayak at Michael Powa. Siyempre siya, Mr. Powa at si Mr. Monsayak ay nagtrabaho bilang una tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sila po ay nanilbihan talaga bilang mga matataas na opisyal ng Department of Education. Wala pa rin naisusumiting tugon ang kampo ng Vice Presidente kaugnay sa mga impeachment complaints laban sa kanya. Hanggang March 16 ang kanyang deadline para rito. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinagot ng palasyo ang batikos si VP Sara Duterte na hindi handa ang Marcos administration sa giyera sa Middle East. Binunto kahapon ni VP Sara na 2022 pa dapat na nakapaghanda ang gobyerno sa epekto ng gulo sa Middle East. Sinabi rin ng bise na wala raw siyang nakikitang ginagawa ang pamahalaan para matulungan ang mga Pilipino na naiipit sa bakbakan. Unang sinabi ng Malacanang na hindi raw nag-iisip ang bise. Kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal. Unang putok sa Middle East. Sa ating pagkakaalam, wala rito ang Vice Presidente. Nasa ibang bansa. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.